Tanungin mo na ako. Ngumuya muna ako bago nagpatuloy. Ikaw rin, baka mamaya tama rin akong sumagot sa mga tanong mo, pero pakiusap Tagalog lang ha. Bobo ko sa English eh, pinapangunahan na kita. Pwede ring multiple choice, tipong may pagpipilian na letters, A to D, ganun. Giit ko pa. Natawa naman siyang para nakikipagbiruan ako sa kanya. May mga tao talaga napakababaw ng kaligayahan, katulad ng isang to. Teka, sino nga ba siya? What's your name? Anong pangalan mo? Magkapanabayang tanong namin sa isa't isa. Kinuha kong orange juice at pinangalahati bago sumagot sa kanya. Francine, yan ang pangalan ko. Ikaw ba? Napansin ko naman ang bahagyang panglalaki ng mga mata niya. Nasa po niya rin ang bibig niya bago tumitig sa akin. Peste, wag mo akong titigan ng ganyan. Hindi ako masamang tao at lalong wala akong ninakaw sa'yo. Giit ko pa na hinaluan ng biro. Edison Aris Curtis. That's my name. Sagot niya naman. Pakiramdam ko narinig ko ng pangalan niya, ngunit hindi ko lamang matandaan kung saan at kailan. Malamang sa TV o di kaya sa mga sikat na artista. Siguro din hango ang pangalan niya. Tunog rich kid na laging may lunchbox tuwing papasok sa school. Don't you remember? Does it sound familiar to you? Kumunot naman ang noo ko nang dahil sa tanong niya. Artista nga ba siya? Foreign celebrity? Macho dancer? Sino ba kasi siya? Edison Aris Curtis? Pamilyar nga talaga eh. Curtis? What the? Edison Curtis? Patanong kong sagot sa kanya. Kumabog ng malakas ang puso ko at unti-unti nakakadama ng kaba. Curtis din kasi ang apelido ko. Yon ang sa pagkakaalam ko. Curtis din ang apelido ko. Bali walang usal ko pa. I know. Francine Curtis, right? Nauutal pang tanong niya. Pansin ko rin ang paglamlam ng mga mata niya. His eyes, why it looks exactly like mine. My gray eyes change its color. It depends on my emotions. Si Aiza ang nagsabi sa akin noon dahil napapansin niya raw. Hindi ako naniniwala dati, not until I saw it too, when Kyle took me from behind. Peste sa dami ng pwede kong maalala. Bakit yun pa? At ngayon eto, napansin ko rin yon kay Edison. Paano mo nalaman? Nilapag ko na ang tray ng pagkain at tuluyang nabaling ang atensyon ko sa kanya. Si Edison walang pakialam na nagtanggal ng pang-itaas niyang damit na kinalaki ng mga mata ko. Sinong hindi magugulat? May 6 na pandesal sa tiyan ng doko. Ngunit mas kinagulat ko pa ang sinabi niya. Look at my birthmark. Sa sinabi niyang yon, napatingin nga ako sa kulay pulang balat niya na malapit sa taas ng kanyang kilikili na halos nasa braso na. Tinitigan ko yun at di maiwasang haplusin. It looks like mine. Tumingin ako sa kanya bago muling nagpatuloy. May kulang pulang balat din ako, pero sa likod naman ng balikat. Pagkasabi ko nun walang sabi-sabi, niyakap niya ako kaagad. I know. I saw that last night. Mariin niyang bulong habang nakapahagpo sa akin. I found you. My goodness, Francine, it's been 15 years. Nalilitong kumalas ako sa kanya upang tanungin siya. Naguguluhan at di ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Ano ba kasing I found you ang pinagsasabi ng kolokoy na to? Ako, Edison, hindi ako manghuhula ha. Hindi ko ita maintindihan kaya please lang pag-explain sa akin. Tagalog lang, utang na loob. Sa totoo lang, kumakabog ng malakas ang puso ko. Kung kaya naubos ko ang isang baso ng juice at isang baso ng tubig nang wala sa oras. Di ko rin alam kung bakit pero pakiramdam ko, kinakapos ako ng hininga at sumasakit ang lalamunan. Tila ba gusto kong maiyak na hindi ko mawari? I felt like I was longing for this. Like as if I know him already, even I just met him last night. Alam ko ang lahat, Francine. I can feel your emotions. I can feel your heart beating. I can feel your nervousness. I know that you have too many questions in your mind. You wanna know why? Why? Baliwalang tanong ko. At oo, tamang lahat ng sinabi niya. Hindi ko rin alam kung bakit pero pakiramdam ko, siya lang makakasagot sa lahat ng gumugulo sa isipan ko ngayon. Because you are my twin sister. Sa sinabi niyang yon, tila ba nagpantig ang tenga ko. Ako? May kakambal? That's impossible. It had been 20 years that I was living alone, that I was struggling alone, and looking for answers to all my whys, hows, and what ifs. And now he's here saying that I am his twin sister without blinking his eyes? How was that? Should I believe him? Puyat ka ba? Kumunot ang noo niya na tila nalilito sa tanong ko. Itulog mo na lang yan. Baka kasi nananaginip ka na. Giit ko pa.
I am telling the truth, Francine, and I'm not having a daydreaming. Inawakan niya magkabilang kong balikat at pinakatitigan ako ng mariin. You are my twin sister. We accidentally left you 15 years ago, sa Zambales, Olongapo to be exact. Dumaong ang barkong sinasakay natin sa lugar na yon. We were just 4 or 5 that time. Oh my, don't you remember that? He shouted almost in frustration. I remember that day. The day I was crying while shouting, Daddy! Ngunit bukod doon wala na akong matandaan pa. Should I believe him? Is he telling the truth? Pero paanong narito siya ngayon at walang pakundangan kung sabihin kakambal niya ako? Hindi niya naman siguro sasabihin iyon kung wala lang. Tipong nag-mind sa mga nagla-live selling tapos siguradong sa kanya na yon? Look at me! He is now forcing me to look intently into his eyes. We have the same eye color, nose, lips, my skin and hair is like yours too. The way you rose up your brows and expressions in your face and the birthmark at your back, it was the same as mine. Tama ang lahat ng sinabi niya. Kahit kasi ako'y nagtataka kung bakit. Pero bakit ganon? Bakit hindi ko matandaan? Am I suffering of amnesia or what? My heart says I must believe you, but my mind keep on doubting you. I forced a smile and hugged him tight even if I was curious. Just this time let me feel that I have a family that I was looking for so many years. No, even if it was an illusion or not. Thank you. Salamat dahil nahanap mo ko. Pwede ka bang sumama sa akin? Kumalas ako kaagad sa pagkakayakap sa kanya nang sabihin niya iyon. It seems natural. Pakiramdam ko matagal na siyang inayayakap na para bang normal lamang na magkayakap kaming dalawa. Pakiramdam ko pa nga'y ligtas ako at walang sino man ang pupwedeng manakit sa akin. Saan? Kuryosong tanong ko. Kahit na ba panatag ang kalooban ko sa kanya, gusto ko pa rin makasiguro. Nadala na ako at ayoko nang mangyari pa ulit ang nangyari sa akin sa kamay ng pesteng curvy na yon. Zambales. Napatitig ako sa kanya. My gray eyes met his gray eyes. Para tuloy akong tumingin sa sarili kong mga mata. I will help you remember the memories buried in your mind. Sigurado akong nariyan lamang lahat ng yon, ngunit natabunan o pilit mo na lamang kinakalimutan. Giit niya pa. Ganun ba yon? Kaya ba hindi ko maalalang iba dahil pinipilit kong limutin? O natatakot lamang akong malaman ang katotohanan? Pero di naman siguro masama kung muli ko pang babalikan iyon? Kung tatanggapin kong lahat ng aking nakaraan, maganda, masakit o pangit man. Mas mabuti nang malaman ko kaysa hindi at nangangapa lamang ako sa wala. Sige, sasama ako sa iyo. Matapos kong sabihin yon nang hiram lamang ako ng t-shirt niya upang ibang patong sa suot ko. Halos nakapangitaas ng kasi ako ng short at napakaikli. Pinahiran niya naman ako ng puting t-shirt na umabot hanggang taas ng tuhod ko nang maisuot ko. Okay na rin to, kesa mukha akong dancer na rarampa sa Zambales. Ilang minuto pang tinagal ni Edison sa pag-aayos ng gamit niya. Kaya naman nauna na akong lumabas ng silid upang doon na lang din siya hintayin. Hanggang ngayon dama ko pa rin ang hapdi ng sugat ng hita ko. Hindi nga rin ako makalakad ng mabilis at halos iika-ika pa. Sumandal ako sa gilid ng pinto upang hintayin si Edison. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ko nang bumukas ang katapat naming pinto at lumabas si Kyle na halos kagigising lamang yata. Francine? Aniya at pupungas-pungas pa nga. Mukhang mainit ang naging gabi niya dahil halatang puyat. Pagkatapos na nangyari sa amin sa Club V, di na siya nagpakita sa akin tapos ngayon eto siya. At sa presidential suite pa talaga? Akmang bubuksan ko ulit ang pinto upang muling pumasok doon nang bigla namang lumabas si Edison na tila kasusot lamang ng damit. Bahagya niya pang ibinaba ayon upang ayusin. Are you okay? Masakit pa ba yung... Natigilan siya na mapansing nakatingin sa amin si Kyle, ngunit hindi niya naman binigyang pansin. Habang ako na may kulang na lamang hilingin na bumulagta na lamang akong bigla. Peste, nakakahiya. Baka kung anong iniisip ni Kyle sa sinabi ni Edison kanina. Let's go? Muli ako napatingin kay Edison, lalo pa nang inumang niya ang kamay niya sa akin. Aabutin ko sana yon nang bigla naman akong hilahin ni Kyle papalapit sa kanya. Hey, where are you going, ha? Bakit ka sasama sa lalaking yan? Sino ba yan? Sunod-sunod niyang tanong sa akin ay kinabigla ko. Bakit? Sino ka rin ba? Magkakilala ba kayo? Singit naman ni Edison na kinalaki ng mata ko. OMG, baka mag-away pang dalawang kolokoy na to dito. Nakakahiya.
Let me go, Kyle. May pupuntahan kami. Hinila ko ang braso kong hawak-hawak niya bago kumapit sa kamay ni Edison at tumalikod na. Tsaka na lang ako magpapaliwanag sa kanya. Kung siya nga'y bigla na lang di nagpakita sa akin matapos na nangyari sa amin. Tapos ngayon galit-galitan ng peg niya? Che? Tsaka importanteng pupuntahan namin ni Edison. Di ko yun pwedeng palampasin ngayon. Francine! Bahagya akong huminto pero hindi lumingon. You are mine. Remember that? Matapos yon narinig ko na lamang ang malakas na pagbukas at sara ng pinto. Sakto rin bumukas ang elevator kaya pumasok na kami kaagad ni Edison. Who is that guy? Kuryosong tanong sa akin ni Edison. Napabuntong hininga na lamang ako at tumalukip-kip sa sulok ng elevator. Ano bang meron sa amin ni Kyle? Wala naman, 'di ba? Fun buddy nga lang daw ako eh. At kung tatanggapin kong inaalok niya, paid girlfriend ng bagsak ko. Wala na bang ibang mas kabababa pa sa mga ino-offer niya sa akin? Ganun lang ba talaga ako sa kanya? Bayaran? Sa kabilang banda. Ilang minuto pa, binabaybay na namin ang daan patungong Zambales. Di naman masyadong traffic at may bahagyang kabilisan ang pagmamaneho ni Edison. Napatingin tuloy ako sa kanya at natitigan ang side profile niya. In fairness, gwapo siya. Sa bagay, maganda naman ako. Swerte niya na bahagihan siya ng lahi ko. Kung sakaling kambal ko nga talaga siya. Pwede ba ako magtanong? Aniya na kinakurap ng mata ko. Medyo napatagal kasi ang pagtitig ko sa kanya. Ano na naman ba? Balik tanong ko naman. What are you doing in the club? Sa tanong niyang yon natawa ko ng bahagya. Inaasahan ko naman na kasi yon, kaya hindi na ako nagulat pa. Eh di nagtatrabaho? Walang keme yung sagot ko. Nakataas ang paang bumaling ako sa kanya bago nagpatuloy. Dancer ako sa Club V. Wala naman kasing ibang tatanggap sa akin dahil third year high school lang natapos ko. Marunong ako magbasa at sumulat ng English. Bobo ko sa lahat. Tinatanggap ko lahat ng binibigay sa akin, kapalit ng haplos sa pisngi, hawak sa piling parte ng katawan at yakap. Kung ilalabas nila ako para i-date, mas malaki ang bayad. Swerte kung may pa-LBC. Lupa't bahay, cash. Kaya nga karamihan sa amin naghahanap talaga na matandang mukhang maligno, pero dolyar kung mamalato. I said with sarcasm. Totoo naman ang lahat ng sinabi ko. Pangit at mababa man sa paningin ng iba, wala akong pakialam. Di ko kailangan magpaliwanag at ipaintindi sa lahat ng trabaho at buhay na meron ako. Their opinion was valid. They can judge and discriminate me until their last breath. I don't care. Dahil ganon din naman. Bakit ba ako mag-aaksaya ng sasabihin? Bayaran pa rin naman ang tingin nila sa akin. Sa amin. Mga peste sila. Pinaghihirapan kong perang kinikita ko. Hindi ako nagbebenta ng sarili. Wala akong inaapakan at hindi ako magnanakaw. Kaya hindi ko kailanman ikakahiya ang trabaho ko bilang dancer sa club. Magdalena, bayaran. At kung sabihan man kami na may mga pinag-aralan, na mga mayayaman at nabihisa na maganda, but my job does not define my morality, my dignity and my personality. Huwag silang magmalinis dahil sa panahon ngayon, butas ng ilong na lang ang birhen. From now on, hindi ka na papasok doon. Hindi ka na magtatrabaho, ako ang bubuhay sa'yo. I will provide for everything. Ayokong pinanonood ka ng mga lalaking sumasayaw sa gitna ng entablado. Pagagawan kita ng sarili mong stage sa kwarto, doon ka magsayaw hanggat gusto mo. Huwag ka na lang babalik sa club na yon. Sunod-sunod niyang sabi na para bang wala lang sa kanyang lahat, na para bang natural at di naman dapat husgahan ang trabaho ko. Tila ba normal lamang sa kanya iyon? Wala ako nahimigang panghuhusga sa boses niya, ngunit alam kong seryoso at desidido siya sa mga binitawan niyang salita. Paano kung ayaw ko? Paghahamon ko sa kanya. Di sa lahat ng oras kasama ko siya. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan siya rito eh. Kung saan siya nakatira at kung kapatid ko nga ba siya. Kaya bakit ako aasa sa mga sinasabi niya? Eh di pa sasabugin ko ang buong Club V? Bale walang sigaw niya na ikinagulat ko. At teka, bakit nga ba ni-raid ang club na yon kahapon? May ideya ka ba kung ano nangyari doon na nakaraang gabi? Wala sa loob na tanong ko. Paano na ako rito kung wala ang Club V? A certain Governor Blanco wanted to close that club. Meron daw illegal na nagaganap sa club na yon. Bumaling siya saglit sa akin pero muling tumingin sa daan. Kaya ayoko nang bumalik ka pa doon. Ayoko mapahamak ka? Giit niya pa. Why? Di lahat ng tao ganun ang rason. Di lahat iniisip ko na makakabuti para sa kapwa nila. Pero si Edison dama ko ang sinseridad sa bawat salitang binibitawan niya.
Because you are my sister. I care for you and I don't let any bad things happen to you. Masyado matagal ang 15 taong nawala ka sa piling namin, kaya hindi na ako papayag na maulit yun ulit. Inihinto niya saglit ang sasakyan, bago ngumiti sa akin saka nagsalita, dahilan para kumabog ng malakas ang puso ko. Welcome back, my twin sister. I will lead you the way to our home sweet home. Nang makarating nga kami ng Zambales, kaagad akong bumaba na sasakyan. Nasa harap kami ngayon ng karagatan dito sa lugar ng Olongapo na kung tawagin SBMA. Natatandaan kong dito nga ako umiyak dati habang sumisigaw ng daddy. Nakatingin lang ako sa malawak na dagat noon habang may hawak na cotton candy. Dito ka namin naiwanan dati. Lumingon ako kay Edison na ngayon tinatanaw na rin ang kulay asul na dagat. I remember how mom cried every day because her princess was lost and nowhere to be found. Tumingin din siya sa akin na bahagyang malamlam ang mga mata na tila ba paiyak na. That's my fault. I'm sorry. He said, trying to hide the tears on his eyes. Naalala mo na ba? Giit niya pa. Umiling lamang ako bago yumuko. Hindi ko pa rin talaga lubusang maalala, pero may mga imaheng pumapasok sa isipan ko na hindi ko naman kilala. Our parents are still inside the vessel that time. They're busy preparing our things because we were going back home. Then I saw the old lady selling balloons. I went outside with you while holding each other's hand. Huminto siya sa pagsasalita. Tinuro sa akin kung saan niya nakita ang matandang tindera noon. Nilingon ko rin yon at pinakatitigan. Pakiramdam ko nakita ko na yun noon, na para bang pamilyar sa akin ang lugar na yon. And then, what happened next? Kunot noong tanong ko. After I bought the balloon, I went to the other vendor. He sell personalized dog tag necklace. I bought 2 of them with our names engraved at the back, one for you and one for me. Muli siyang kuminto sa pagsasalita upang ipakita sa akin ang kwintas sa sinasabi niya. Halos manlaki naman ang mata ko dahil kapareho yun ng kwintas na meron ako. Ngunit dahil maliit na yun sa akin ngayon, hindi ko na sinusuot pa. Inawakan ko pa ang kwintas sa suot niya, bahagyang hinaplos ang pangalan niyang nakasuot doon. Awesome! Wala sa loob na bulalas ko. Pakiramdam ko nangyari na to at sinabi ko na rin yon sa kanya noon. That was the exact word you said before. Then run immediately to the cotton candy vendor. Muli niyang tinuro sa akin ang lugar kung saan nakapwesong nagtitinda ng cotton candy noon. Di kita sinundan at kaagad akong umakyat sa barko para ipakita sa magulang natin ang binili ko. Nang sabihin niya yon, tila ba may eksenang pumasok sa isip ko at pinanood yon na para bang nanonood ng isang pelikula. Sa pagkakataong to, unti-unti nang lumilinaw sa akin ang lahat. Unti-unti nang bumabalik ang alaalang pilit kong kinalimutan noon.